Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa Global Fire TV. Again, this is Pastor BJ from City of God Mercy dito po sa Toronto. Pag-usapan ho natin, tayong mga Pilipino, saan mang panig sa mundo ho kayo. Kayo nasa Pilipinas, nasa ibang bansa. Tayo mga Pilipino ay marami ho tayong traditions na sinusunod. Tayo po ay lumaki sa mga tradisyon ng ating mga lolo at mga lola. Meron ho ba kayong naiisip na isang tradisyon na dalawa? Isang tradisyon na hanggang ngayon ay ginagawa nyo pa, o hanggang ngayon ay pinapason nyo, pinapractice, at hanggang sa nagkaroon na ho kayo ng anak, ng apo, ay pinapasa nyo pa rin yung mga tradisyon po na ito. At meron ba kayong naalalang tradisyon, tayong mga Pilipino, na napansin nyo na parang, hindi nyo na ginagawa, or tinigil nyo intentionally yung mga tradisyon po na ito. You know, growing up in a Filipino community, in a Filipino family, we have tons of mga traditions na ginagawa. No? Parang every month meron tayong tradition, every occasion meron tayong tradition, every occasion meron tayong sinusunod na mga bagay. Hindi lang po ito yung mga paniniwala, hindi lang siya myth, but it's more on traditions na talagang meron ho tayo. One thing that I found out with regards to Filipino families, this, we have a Filipino traditions, yes, but we also have these family traditions. Ano hong sinasabi ko? For example, meron ho tayong tradisyon na kapag Pasko, dapat magkakasama tayong lahat. Kapag bagong taon, yung lipat ng taon, dapat magkakasama yung pamilya. Na dapat, yung mga tradisyon po natin ay na dapat kapag Holy Week, magkakasama yung pamilya, nagsisimba. So, I'm not talking about yung pong pamahiin, but I'm talking about traditions. Meron bang tradisyon sa pamilya nyo na hanggang ngayon ay sinusunod nyo? At meron ho bang tradisyon sa pamilya nyo na personally tinigil nyo na o tumigil dahil hindi nyo na i-pass on? Ano ho bang problema with regards to tradition? Is it mali? Ang tradition po ba ay mali? Ang tradition po ba ay makasama? Ang tradition po ba ay nagiging tinutulungan tayo o nagiging daan? Is that a tradition is a way for us to commit sin or to be sinful? Yun ho yung tanong ni Jesus. Ano ho yung tanong kay Jesus ng mga tao ho sa paligid niya. Dahil ang sinabi ho ng mga tao sa paligid niya, bakit hindi nyo sinusunod yung tradisyon namin? Kapag hindi nyo sinunod yung tradisyon namin, as if you are committing sin. Pero napakasimple ho nung sagot ni Jesus sa kwento ho na pag-uusapan natin ngayon. Ang sagot ho ni Jesus, it's not what the tradition, it's not what's inside you that defiles you. Because the true battle is not against what's the outside, the tradition. But the true battle is what's inside. Ang sinasabi ni Jesus dito ay ganito. Ang problema minsan, sumusunod tayo sa tradisyon. Ngunit yung tradisyon, hindi yan ang nakakapagpabuti o nakakapagpasama sa'yo. Ang nakakapagpabuti o nakakapagpasama sa'yo ay kung anong lumalabas sa ating mga bibig. Dahil kung ano po yung lumalabas sa ating mga bibig, ibig sabihin yun ang laman ng ating puso. So isang tanong, gusto kong pag-usapan natin sa araw na ito. What is the condition of your heart? What is the condition of your heart? Ano ba yung laman ng puso mo sa mga oras na to? In Matthew chapter 15 verses 1 to 20, diniscuss ni Jesus Christ the importance of the condition of our hearts. Bakit importanteng alam natin ano yung kondisyon ng puso natin? Because what is the condition of your heart will actually come out of your mouth. The condition of your heart will actually eventually lalabas yan dun sa ating mga actions. So the battle is not against the tradition or what's happening around us, but the battle is actually what's inside us. Ito yung pag-uusapan natin sa mga oras na to. Gaano ba ka-importante na alam natin ang laman ng ating mga puso? Isang tradisyon ho na napakasimple na pag-uusapan natin ngayong araw na to ay paghuhugas ng kamay. Isang tradisyon natin mga Pilipino. Kung kayo po ay lumaki sa mga Pilipinong community o pamilya, alam niyo kung anong sinasabi ko. Na nakakatikim tayo ng palo, ng sermon sa ating mga magulang, sa ating nanay, kapag tayo ay kakain na, tas di tayo nagugas ng kamay. Alam niyo, ito isang tradisyon ng mga Hudyo, na they wash their hands before they eat because they feel like or they think, and the practice and the tradition is this. Pag hindi ka nagugas ng kamay, your hand is unclean
and you cannot touch the clean food. Napakagandang tradisyon. At tayo po mga Pilipino ay sinusunod din natin ang tradisyon na to. Ngunit ito po yung sinabi ni Jesus, hindi yung tradisyon nyo ang nakapagpapadumi sa inyo kung hindi ko ano yung laman ng inyong mga puso. Paano ho yun? Yun ho yung susubukan nating sagutin sa pag-aaral ng salita sa Matthew chapter 5. So samahan niyo po kami. Samahan niyo po ako sa paghimay ng salita ng Panginoon Diyos. At iniimbitahan ko kayong patuloy na sumubaybay at sumuporta dito po sa Global Fire TV at sa pagsunod po natin sa Panginoon sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos kung paano ba makakatulong itong salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Join us as we study the Word of God in Matthew, and let us all answer the question, what is the condition of your heart today? Join us, and I hope that you will be blessed. Thank you for joining us. Continue to follow us, Global Fire TV. Again, this is Pastor BJ Lopez, City of God Ministry, Toronto, Canada. God bless all of you, and have a good day.